IFM. Alam naman nating lahat na parte na ng pag-ibig ang masaktan. Ito yung isang bagay na kahit anong gawin natin, hindi pa rin maiiwasan. Dahil parating kaakibat ng sakit yung pagmamahal. Kung hindi mo pa nararanasan ng masaktan, hindi ka pa totoong nagmamahal. Mga idol, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Percy. 35 years old at kasalukuyang nakatira sa Cebu. Matagal na akong nakikinig sa inyo kahit pa nung nagtatrabaho pa lang ako sa Maynila. At tulad ng iba, gusto ko rin sanang magbahagi ng sarili kong kwento sa inyong lahat mga idol. Ilang taon na rin yung lumipas sa kwento kong ito. May girlfriend ako noon na tawagin na lang natin sa pangalang Freya. Sa Maynila kami nagkakilala at nagkaibigan. Pero kahit girlfriend ko na si Freya noon, hindi ko pa rin siya nagagawang ipakilala sa pamilya ko mga idol. Han, malapit na yung first anniversary natin. Saan tayo magse-celebrate? Ikaw, saan mo pa gusto? Kung umuwi kaya tayo sa probinsya, ano sa tingin mo? Pwede naman. 4 na oras lang naman ang biyahe natin pag pumunta tayo doon, kung okay lang sa'yo. Hindi naman tayo uuwi sa amin. Ha? Saan? Saan pa? E di sa inyo, sa Cebu. Ay, nako. Alam mo naman na ayokong umuwi sa amin, di ba? At isa pa, hindi pa sapat ang perang naiipon ko. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga umuwi kasi kapag umuwi ka, kailangan mo akong isama, di ba? Ha? Paano namang napunta sa'yo ang usapan? Percy, kailan mo ba talaga ako ipapakilala sa nanay mo? Girlfriend mo na ako. Di ba dapat pinapakilala mo na ako agad sa pamilya mo? Gusto kong makilala lahat ng taong importante sa buhay mo. Naiintindihan ko naman. Kaso, baka kasi kung anong isipin ng nanay ko eh. O ano namang meron sa kanya? Huwag mong sabihin sa edad mong yan. Pinagbabawalan ka pa rin mag-girlfriend Hindi yun. Ano kasi, baka kasi sabihin ng nanay ko na yung buhay ko nga, hindi ko pa naayos tapos mag-girlfriend pa ako. Eh kung gano'n naman pala, bakit ka pa lumapit-lapit sa akin? Bakit mo pa ako niligawan kung ganyan din pala yung nasa isip mo? Sabihin mo na lang yung totoo, no? Na ayaw mo pa akong ipakilala sa kanila kasi nahihiya ka. Bakit naman ako mahihiya? O sino lang ba ako? Ordinaryong babae lang naman ako eh. Ilang beses na kitang kinukulit na ipakilala mo na ako. O, ayaw mo pa rin. Kasi ang sabi nila, kapag nagawa ng ipakilala ng lalaki yung isang babae, ibig sabihin nun, mahal na mahal niya to. O ikaw ba? Seryoso ka ba talaga sa akin? Seryoso ako, Freya. Alam mo yan. Eh bakit hindi mo ako magawang ipakilala? Huwag mong asahan, nakakagating ko yung mga dahilan mo ha. Kasi walang kakwenta-kwenta yan. Alam mo, sige, huwag na lang. Ayaw mo, di ayaw mo. Ako na lang yung gagawa ng paraan. Bakit mo gagawin yun? Halata naman na kinakabahan ki. Na ayaw mo lang talaga at hindi mo kaya. Oh, edi ako na lang gagawa mismo ng paraan. Sinasabi ko sa'yo, Percy, gagawin ko talaga yun. Kilala mo ko ha. Uuwi ako sa inyo at ako mismo ang magpapakilala sa sarili ko Freya sa naman. nanay mo. Freya, makinig ka naman. Nanay ko yun. Yun na nga yung problema eh. Hindi ka makapagdesisyon. Ngayon, kung ayaw mo talaga, pues, magkalimutan na lang tayo. Hindi ko kasi kayang mahalin yung isang tao na hindi naman ako kayang ipakilala sa buong pamilya niya. Ay, nako. Siya. Sige na. Uuwi na tayo sa amin. Talaga? Pumapayag ka na? Oo. Seryoso ka? Oo nga. Tama ka naman eh. Panahon na siguro para ipakilala na kita. Para makilala na nila yung babaeng mahal ko. Kailan tayo uuwi? Excited na ako. Pag-isipan natin ng mabuti ha. Thank you, Han. Oh, siguro naman. Napatunayan ko na sa'yo na seryoso ako ha. Medyo kabado lang talaga ako kaya naging dating ko tuloy sa'yo. Ayaw kitang ipakilala. Hayaan mo na yun.
Alam mo naman ako, kapag naiinis, ang daming sinasabi. Pero ang importante, uuwi na tayo sa inyo. May papakilala mo na ako. At mas mapapatunayan ko sa'yo na mahal talaga kita. Hindi lang mahal na mahal. Mga idol, mahal na mahal ko si Freya. Kahit hindi pa kami matagal na magkarelasyon, siya na yung babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya naman, pareho kaming nagdesisyon na umuwi sa Cebu para sa wakas. Makilala na siya ni na mama. At hindi rin naman nagtagal, doon na kami na natiling dalawa at nagsimula ng panibagong buhay. Ay, nako. Nakakapagod naman tong araw na to. Mabuti naman at nakauwi ka na. Yung anak mo, napatulog ko na. Kanina pa iyak ng iyak eh. Si Freya po, nasaan? Bakit kayo nagpapatulog sa bata? Eh di nandun sa kanto. Nakikipag-inuman na naman. Palagi bang ganito si Freya? Iniiwan sa inyo yung bata kapag wala ko rito sa bahay? Oo, bigla-bigla na nga lang lumalabas. Wala man lang paalam. Aba pasalamat kayo at palagi ako nandito. Paano kung wala ako? Eh di kung ano nang nangyari dyan sa apo ko. Pasensya na ho kayo, Nay. Hindi ko naman kasi alam na ganito palang ginagawa ni Freya sa inyo eh. Palagi naman kasi akong gabi umuwi kaya palagi ko siyang naabutan dito. Nako, yang kinakasama mo ha? Kasing tigas ng bakal ang ulo. Pinagsasabihan ko naman. Ewan ko ba kung may tutuli ba yan sa tenga? Kaya hindi ako naririnig o sadyang hindi talaga niya ako pinapakinggan. Huwag kayong mag-alala. Pagsasabihan ko yon mamaya pag-uwi niya ha. Ay nako, ewan ko ba naman sa yung bata ka? Magdadala ka na nga lang ng babae dito. Hindi mo pa inayos ang pagpili. Kasing tigas din ang ulo mo. Ay nako, ano bang balak niyong dalawa ha? Magpapakasal na ba kayo? Naku, wag naman sana. Maaga akong mamamatay kapag naging manugang ko ang babaeng yan. Wala pa po, Nay. Yung gastusin nga sa anak namin. Tapos dito sa bahay, problemado na ako. Saan ko pa kaya kukunin yung pagpapakasal namin? Bilang nanay mo, binabalaan kita na kung sakaling pakakasalan mo yung Freya na yan, aba anak, pag-isipan mo ng mabuti. Tingnan mo nga, hinahayaan lang ang anak nyo dito sa bahay. Hindi na nga nag-aalaga. Ubod pa ng bastos. At hindi lang yun, napakakerengkeng pa. Nay, huwag niyo naman pong pagsabihan ng ganyan si Freya. Alalahanin niyo po, nanay yun ang apo niyo. Wala akong pakialam. Aba basta, hindi ko siya gusto para sa'yo. At ikaw naman, Percy. Huwag kang magpakatanga sa babae ha. Kapag alam mong niloloko ka na, inuuto-uto ka na, aba, itigil mo na yan. Masyado na maraming tanga dito sa mundo para dagdagan mo pa. Mga idol, kahit nung umpisa pa lang, napapansin ko nang hindi na magkasundo si nanay at si Freya. Parati ko silang naaabutan na nagbabangayan. Hindi ko rin naman maihiwalay ang nangtirahan si Freya. Dahil nag-uumpisa pa lang ako sa trabaho noon. At hindi pa sapat yung pera ko para makabukod kaming dalawa. Kaya sa huli, halos magsawa na ako kakaawat sa kanilang dalawa. Pero wala naman ako magawa kundi magtiis mga idol. Pero hindi ko inakala na maski ako, aabot sa puntong magagalit na rin pala ng sobra sa kinakasama ko. Huwag mo kong tataasan ng boses dahil nandito ka pa rin sa pamamahay ko. Kung hindi ka marunong gumalang, hala, lumayas ka dito! Bakit ako aalis? Si Percy ang nagpapakain sa inyo. Kaya siya lang yung may karapatan na magpalaya sa akin dito. Wala ka talagang respeto! Kayo yung walang respeto.
Dahil problema naming dalawa ni Percy, nangingialam kayo! Nangingialam ako dahil nanay ako ni Percy. Hindi naman kita sesermonan kung matino kang babae. Pero hindi eh. Malandi ka na nga, wala ka pang kwentang nanay sa anak mo. Wala kang karapatan ha na questionin yung pagiging nanay ko sa anak ko. Sandali nga! Ano bang nangyayari dito? Bakit ba kayo nagtatalo? Nay, ano ba to? Oh, bakit ako ang tinatanong mo? Yang magaling mong babae ang kausapin mo. Masyadong malandi. Nay, ano bang meron, Freya? Bakit galit na galit si nanay sa'yo? Wala! Eh kulang lang sa pansin niyang nanay mo eh. Ako? Kulang sa pansin? O sige, total naman, wala ka rin planong magsabi, di ako na magsasabi kay Percy. Alam mo ba yung babae na yan? Nahuli ko! Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata na may kalampungan dyan mismo sa tapat ng bahay natin. Hindi na nahiya! Nag-uusap na tayo tungkol sa bagay na yan, Freya, di ba? Ano? Matagal mo na tong alam? At wala kang ginagawa, ha? Aba naman, Percy, hindi kita pinalaki para lang magpakatanga sa ganyang klaseng babae. Hoy! Sumusobra ka ng matanda ka ha? Freya! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay ko. Sige na, Nay. Doon ko na muna sa bata sa kwarto, ha? Mag-uusap lang kaming dalawa. Kahit anong kausap mo dyan, hindi na yan magtitino. Ganyang klase na babae ang pinili mo. Mag-isip-isip ka na, Percy. Eto na naman tayo, Freya. Eto na naman. Hindi ka na nahiya. Nakita pa ng nanay ko talaga. Kahit kailan, hindi mo na ako binigyan ng respeto. Ano na naman ang irarason mo sa akin? Ano? Lasing lang kami, kaya nagawa namin yun. Hindi ko naman alam eh. Nalalasing din ako. Pero sinasabi ko sa'yo, alam ko ang ginagawa ko. Kaya huwag mo akong bibigyan ng rason na lasing ka. Kaya hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang sabihin mo, talagang hinayaan mong may maglandi sa iyong lalaki. Oy, hindi ko na gusto yung tabas sa dila mo ha? Bakit? Anong gusto mong sabihin sa akin ngayon, ha? Mahinhin ng dalaga ka? Hindi makabasag pinggan? Ano pa bang kulang, Freya? Sabihin mo nga sa akin, ano pa? Kasi hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam kung bakit mo to ginagawa. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Alam mo yan. Pakiramdam mo yan eh. Gusto kong malaman kung mahal mo pa rin ba ako. Kung gusto mo pa rin bang makasama. Kung gusto mo pa rin bang maging tayo magkaroon ng pamilya. Kasi ngayon, gulong-gulong na rin ako eh. Akala mo ba ikaw lang? Ako rin, Percy! Di ko na rin alam kung ano ba tong ginagawa ko. Hindi ko na nga alam kung mahal pa ba kita. Kung masaya pa ba ako sa'yo. Kaya sasaktan mo na lang ako ng ganyan? Lulukuhin mo na lang ako? Babastusin mo ang pamilya ko? Sinusubukan kong ayusin itong relasyon natin eh. Huwag mo naman sana akong saktan ng paulit-ulit. Hindi porket mahal na mahal kita, hahayaan mo na lang masaktan ako ng sobra. Mga idol, matagal ko lang napapansin na may kakaiba ng kinikilo si Freya. Kinumpronta ko na siya nung una, pero panay pa rin yung tanggi niya. Ngunit ramdam ko naman na may hindi siya sinasabi sa akin. At dahil sa pagmamahal, pinili kong magbulag-bulagan. Kaya lang, tulad ng sinasabi nila, kahit sobrang mahal mo pang isang tao, akong iniwan ni Freya noon. At hindi ko na rin naman siya pinigilan pa. Naisip ko kasi na mas mabuti na siguro yun para magkaroon naman ng katahimikan yung buhay ko. Pero ang kapalit naman ng katahimikan na yun ay ang labis na lungkot at pangungulila ko sa namumukod tanging babae na minahal ng puso ko. Daya mo naman eh. Ako lang itong umiinom, oh. Ano ka ba? Libro nga, di ba? Alam ko na, siguro iniisip mong baka magkulang, no? Sige, bibili pa tayo ng isa, ha? Isang bote pa, ha?
Tsaka lang, bibili lang ako sa tindahan. Okay? Umupo ka muna dyan. Tama na yan, tama na yan. Eh, labo mo naman eh. Kaya nga kita tinawag dito para may kasama kong uminom. Kaya inom pa tayo. Cheers! Tama na pare. Percy, kasing ka na. Pumasok ka na kaya sa loob ng bahay ninyo. Nakailang bote ka na oh. Ayos lang ako. Arnold, may itatanong ako sa'yo. Bakit ganun yung mga babae, no? Kapag hindi ka matinong lalaki, sasabihin sa'yo, wala kang kwentang tao. Pero kapag nagpakatino ka naman, maghahanap ng iba. Ang gulo-gulo nila. Hindi ko sila maintindihan. Ay nako, ito na naman tayo. Tulad ni Freya. Pwes ito babae yun. Ginawa ko ng lahat para sa kanya. Pinakilala ko na sa nanay ko. Ipinaglaban ko siya. Naging mabuting ama ko sa anak namin. Binahal ko siya ng sobra. Nagseryoso ako. Halos magkanakuba-kuba ako sa pagtatrabaho para mabigyan ko ng magandang buhay ang anak namin. Pero nung ginawa niya, ayun! Sumama sa ibang lalaki. Sa tingin mo pare, wala ba akong kwentang asawa at tatay? Ano ba pinagsasabi mo pare? Hindi porket iniwan ka ni Freya. Ang ibig sabihin nun, wala ka na kwenta. Ha? Siya ang may diferensya, hindi ikaw. Yun na nga eh. Doon ako nagguguluhan. Okay naman ako. May trabaho naman ako. Bakit pa rin niya ako iniwan? Bakit niya ako pinagpalit sa iba? Ikaw kasi, kinukonsinti mo yung mga kalokohan niya. Kaya yan, namiyasa. Kumapalang mo ka, iniwan ka. Mahal ko eh. Minahal ko talaga siya. Pakiramdam ko naman eh. Pero, buwisit na yung kulang pa rin. Kulang pa rin. Pare, yaman na lang. Yaman na, kalimutan mo na yung Freya na yan. Alam mo, ang dami-dami namang iba dyan, oh. Kung gusto mo bukas sa bukas, maghanap tayo ng babae. Yun na nga eh. Yun ang problema ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin siya makalimutan. Masakit pa rin. Ito, nandito. Nandito. Alam mo, minsan nga, inihiling ko na. Sana isang araw, masagasaan na lang ako. Diyan sa kali, para mamatay na ako. Di kaya, hindi na lang ako magising. Hirap na kasi ako, pweset. Ang hirap talaga. Pare. Wala ka namang gagawa. Kunti magtiis. Kalimutan mo na yan. Si Freya lang yan. Isipin mo na lang, madali siyang palitan. Ganun lang yun. Hindi naman ganun lang yun eh. Nung umalis siya. Idol, ilang buwan din akong nalugmok sa kalungkutan. At sa totoo lang, muntik na akong mawala ng pag-asa na makabangon pa ako sa mga panahon na yun. Araw-araw akong umiinom noon para lang makalimot sa nararamdaman kong sakit na to. Hanggang sa nagising na lang ako na okay na pala ako. Na hindi na ako masyadong malungkot at nasasaktan. Mas lalo akong nakabangon nang dumating sa buhay ko si Greta. Nag-umpisa kami sa pagiging magkaibigan hanggang sa unti-unti nang nahulog yung puso ko sa kanya. At sa pangalawang pagkakataon, muli akong sumubok sa pag-ibig at naging masaya ako mga idol. Oo nga pala. Nag-aaya si na Arnold na mag-inuman, di ba? Ngayong oras na yata yun. Bakit hindi ka pa pumunta? Inuman yun eh. Bakit? Hindi ka na ba talaga umiinom? Hindi na eh. Lahat sila, inalis ko na sa sistema ko. Mahirap na. Baka mamaya magising na lang ako ng isang araw. Matanda na at wala ng pera. Pero panay pa rin ang pagbibisyo. Ano ka ba? Hindi naman siguro mangyayari yun sa'yo. Ikaw pa. Ang sipag-sipag mo kaya. Basta, gusto ko na silang talikuran lahat. Para alam mo na, bagong buhay. Saka nakakahiya rin sa'yo.
Bakit nahiya ka naman sa akin? Siyempre, boyfriend mo na ako. Kailangan kong maging mabait, no? Love, mabait ka naman eh. Sino bang nagsabi sa'yo na hindi? Hindi naman kita mamahalin kung alam ko na hindi ka mabuting tao. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa iyo eh. Kasi hindi naman talaga ako bagay sa iyo. Palagi mo pa rin sa akin sinasabi na mabait ako. Nakarapat-dapat pa rin akong mahalin. Eh bakit? Hindi ba? Ewan ko. Hindi ko nga alam sa iyo eh kung bakit ako yung nagustuhan mo. Pasaway ako dati no. Inom dito, alak doon, tapos nambababae pa. Nagkaroon pa nga ako ng anak sa iba. Kaya sa isang katulad mong perpekto na, walang-wala ako. Una, hindi ako perpekto. May mga pagkakamali rin akong nagawa sa buhay ko. At pangalawa, nakaraan na yun eh. Hindi na sa akin mahalaga yun kasi nagbago ka na. Ibang person na ang nasa harapan ko ngayon. Sigurado ka? Kasi alam mo, anumang oras, pwede mo kong ayawan. Ikaw? Aayawan ko? Imposibleng mangyari yan. Ikaw pa, mahal na mahal kita eh. At alam ko rin naman na mahal mo rin ako. Tama ba? Oo naman. Dahil napag-uusapan na rin naman natin ang nakaraan mo. Eh, nakausap mo na ba yung ex-girlfriend mo? Para lang makamusta mo yung mga anak mo. Hindi pa. Hindi ko naman kasi alam kung anong cellphone number nun. Tsaka kung saan siya nakatira. Kaya heto, wala akong ibang magawa kundi maghintay na magpakita sana siya sa akin. Eh baka naman kapag nagpakita siya sa'yo, ako naman ang kalimutan mo ha? Hindi mangyayari yun. Eh paano mo naman nasabi? Paano ko kakalimutan yung isang taong nagpabago ng buhay ko, Aber? Yung babaeng kahit hindi naman ako bagay sa kanya, tinanggap pa rin ako at minahal. Sige nga, sa tingin mo, kakalimutan kita? Eh baka lang naman. Kasi syempre, naging ex mo yun, tapos may anak pa kayong dalawa. Kumbaga, talo ako kung sakaling makipagkompetensya siya sa akin. Love, sa ugali pa lang, walang-wala na siya sa'yo. Kaya huwag mong isipin na ipagpapalit kita sa kanya, no? Kasi kapag ginawa ko yon, parang pinakawalan ko na rin ang pinakamagandang oportunidad na dumating sa buhay ko para maging masaya ako. Talaga? Masaya ka sa akin? Hindi ka ba nagdadalawang isip na girlfriend mo ako ngayon? Para saan? Sa'yo nga ako kinakabahan. Baka isang araw, ipagpapalit mo rin ako sa iba. Nako, hindi yan ang mangyayari. Hindi ko gawain yun. Kahit na may manligaw sa'yo na gwapo, mas mabait at kayang tanggapin ng mga kaibigan at pamilya mo? Oo. Babe, ikaw lang ang mahal ko. Alam mo yun. Alam ko rin na may takot ka na ngayon na baka mamaya masaktan ka ulit. Pero pinapangako ko sa'yo, hindi ko gagawin yun. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Pasasalamat ko sa Panginoon noon dahil ibinigay niya si Greta sa buhay ko. Na pinatunayan niya na yung mga hirap at sakit na naranasan ko kay Freya ay pansamantala lang. Na baka kinailangan lang siyang mawala sa buhay ko para makilala ko yung babae na totoong magmamahal sa akin ng lubusan. Kanina ka pa hindi nagsasalita dyan eh. Oo. Ayos lang ako. Weh, hindi nga. Ayos lang talaga ako. Hindi ako naniniwala na ayos ka lang. Alam kong may malalim kang iniisip at gusto kong malaman. Love, halika na. Ihahatid na kita sa bahay ninyo. Ay hindi. Nangako tayo sa isa't isa na walang lihiman. Ano yung ginawa mo? Paglilihim yan, diba? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Gusto kong malaman. Siya. Sige na. Sasabihin ko naman ng totoo eh. Kanina kasi, narinig ko yung usapan ninyo ng kaibigan mo si Joanne. Ha? Nandun ka na pala nung oras na yun? Oo. Diba sabi ko naman sa'yo, malapit na ako? Hindi nga lang ako nagsalita kasi nung saktong nasa pinto na ako ng locker room, narinig ko ang pangalan ko. At yun, pinakinggan ko ang naging usapan ninyo ni Joanne. Ako na ang hihingi ng pasensya sa mga sinabi ni Joanne. Ganun lang talaga magsalita yun. Walang preno, bibig niya. Sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Ayos lang. Totoo naman siya eh. Hindi kasi talaga ako bagay sa'yo. Ay naku love, ito na naman ba tayo? Ayoko lang naman kasing dumating ka sa puntong kailangan mo talagang mamili sa pagitan namin kung sino ba talaga yung mahalaga para sa'yo. Kasi, sa totoo lang, hindi na ako magtataka kung mangyayari yon.
Ayaw nilang lahat para sa akin. O sige, tama ka nga. Ayaw nila sa'yo. Pero tatanungin kita, sino bang mahal mo? Ikaw? Ako, di ba? Kaninong opinyon ba ang mas mahalaga sa'yo? Yung akin o yung sa kanila? Siyempre yung sayo. Gusto mo bang malaman kung ano ang opinyon ko sa bagay na to? Sa relasyon natin? Oo naman. Masaya ako. Masayang masaya ako, love. At wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila sa akin o sa atin o sa'yo mismo. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Kaya lang, importante rin sila sa buhay mo, no? At ayaw kong mawala sila sa buhay mo nang dahil sa akin. Hindi mangyayari yon. Maniwala ka sa akin. Kasi kung talagang mahal nila ako, magagawa ka rin nilang tanggapin. Bago pa lang tayo, normal na yung mga ganitong problema. Pero ang mahalaga ay kung paano natin malalampasan to. Kung paano natin paglalaban tong relasyon natin, di ba? Oo naman. Natatakot lang siguro ako baka mas pakinggan mo sila kaysa sa akin. Tapos iwanan mo rin ako. Ikaw talaga, masyado mo lang tinatakot ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Maniwala ka sa akin. Hindi kita iiwan tulad ng ginawa niya dahil na... Mga idol, hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin na tanggapin ako ng mga taong kabilang sa mundo ni Greta. Alam kong hindi magiging madali yung lahat. Pero alam ko rin na hindi ako mapapagod na gawin yon dahil mahal na mahal ko ang girlfriend ko. Kaya kung kailangan ko magpa-impress sa buong mundo para lang mas maging maayos ang lahat sa amin, gagawin ko yon. Makasama ko lang si Greta. Mga idol, dito ko na muna tatapusin ang liham ko. Susulat na lang ako ulit kapag nagkaroon na ng panibagong yugto ang kwento ng pag-ibig namin ni Greta. Hanggang dito na lang po mga idol. At maraming salamat. Muli, ako po si Percy.